I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear. Ano, pagano magsimula ka na? 'Cause Jesus walks beside me. Pag nakasettle ka na. Mark. For I'm sheltered
Sabi mo kayo, Brad Tom. Kung ano baka nakaset. Within the arms of God, He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear the call from heaven's portals. Come home, my child, is the last mile you have trod. I'll fall asleep and wake up in God's new heaven, forever sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. At muli ay isang privilege na tayo muli ay makapakinig ng salita ng Diyos. Alright, ngayong umaga ay kasama natin sa Google Meet si Pastor. Pastor, good morning. At si John Michael, si Brother John Michael. At mag-pray muna tayo. Opo, Mag-pray Pastor. muna tayo bago tayo magsimula. Oo. Sige, wala pa si Brad Tom. Wala pa, sir. Wala pa po. Sa Camp 7 po siya, sir. Camp 7. Pumunta po sa Camp 7. Ano na sila student. Oo nga, sa 7. Sige, sa village, wala pa, no? Sige, tayo mag-pray. Pray tayo. Nagilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong lakas, kalusugan na binigay niyo sa amin. Salamat sa proteksyon sa buong magdamag Panginoon na binigay niyo sa amin. Bless niyo po ang aming pong devotion, family devotion. At ingatan niyo po yung mga
connection ng aming mga internet, Panginoon. At lalong-lalo na po ang aming mga puso ay kaya niyo po na maging maayos na tumanggap ng inyong pong mga salita, Panginoon. At ingatan niyo po kami. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Yan, sige. Sila, andyan, kasama natin si Brother David. Nasaan yung ano mo? Ibigay natin para sila Sister Vicky, nasaan kayo, Sister Vicky? Sir Dumar kita, sir. Ay, Dumar. Ay, Vicky yung ano, pangalan eh. Sir. Oh. Baliktad ka, Brad. Account po niya ginamit, sir. Baliktad ka. Ay, please, sir. Ayun, mahulog ka eh. Saan ka, Dumar? Sa area po, sir, sa Santo Rosario. Kasama ko po sila. Libatique family, sir. Libatique family. Ha? Libatique. Libatique. Ayun. Ayun, sir. Sila Brad Tom, yan, kasama natin. Sila si Brad David. Yan, Sister Emilia, si John Michael. Oh. Sige, Dumark, pagka nakasettle ka na, simulan na natin. Para makarami tayo sa village, wala pa. Baka lumagpas si Brad Edgar. Sige. Ano nila lang. Sige. Dumark. Wala si Dumark. Wala naman. Radom. Morning, sir. Oo. Maliwanag. Madilim, sir. Maliwanag. Libatique pala. Sige, Dumark, simulan mo na. Sige, sir. Maganda itong, sige, habang nagsisettle ka, salita mo na ako. Maganda itong pinag-uusapan natin tungkol sa attendance natin. Kasi napaka-importante ito. Sige. Medyo nagsisettle pa yata si Brother Dumark, sir. Ako lang muna. Sige. Yes, sir. Good morning, everyone. Kahit sa mga kapatid dito sa Camp 7, good morning sa inyo. At napadpad tayo ulit dito na madaling araw. Maganda yung topic natin, no? Yung ating commitment na mag-attend ng church services. At this implies a level of dedication kung committed ka na dumalo sa bawat pagtitipon, ay ito ay again implies a level of dedication. Let me just read a verse dito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, which says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Yan, ituloy ko yung isang puntos ng mga mothers, at ito yung the one reason kung bakit maganda na yung commitment natin ay nandyan sa pag-attend natin ng church services ay for us to grow. Magkaroon tayo ng, we call it spiritual growth. At yung level of dedication na sinabi ko kanina refers to the degree of commitment
devotion and perseverance. Commitment natin, yung devoted tayo sa ating pagdalo sa mga pananambahan natin, and then perseverance. Again, tuloy-tuloy, yun ang gusto ng Diyos na gawin ng bawat isa sa atin. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. At umulan, bumagyo, anumang meron tayo sa buhay, anumang experience sa buhay, ay maganda na tuloy-tuloy lang. So now, spiritual growth refers to the process of developing a deeper understanding. As we grow sa ating spiritual na pamumuhay, of course, hindi tayo lalago kung hindi natin as we attend church services sa Romans chapter 10 verse 17, lumalago din yung pananampalataya natin. Kasi sabi dito, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So as we attend church services, ay nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, at yung mga napapakinggan natin ay yan ang magpapalago ng ating pananampalataya. Lalo nating makikilala ang ating Panginoon. No, again, spiritual growth, and by that ay habang lumalago yung ating pananampalataya, ay lumalago din ating ang spiritual na buhay. And so again, the process of developing deeper understanding na naiintindihan na ba natin ang buhay natin bilang isang anak ng Diyos, at a more profound and make improved decisions. Yung decision making natin ay i-base na natin doon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya anong mga decisions yan? Decision na lalong dagdagan yung commitment hanggang sa as we grow spiritually, ay naiintindihan na natin kung gaano kalaga ang ministry ng Panginoon. And as I always say, kahit dito sa mga kapatid dito sa Camp 7, once na nagkaroon ka ng ministry, ay panghawakan mo yan at i-commit mo yung buhay dyan. At yan magiging way. Kasi ito, personal experience ito yung sinasabi ko sa mga kapatid dito na noong pinangawakan natin, ginampanan natin yung ating commitment sa ating ministry, ay yung pala yung way na lalo tayong mananatili sa simbahan. Hindi more improved decisions na anuman ang dumarating sa buhay natin, ay ang decision pa rin natin ay to remain sa church, kasi alam nga natin yan yung protection natin, yan yung diyan tayo nandyan ang presensya ng Diyos, at ang mga anak natin ay safe dyan sa simbahan. Kaya ayan, yung commitment natin na mag-attend sa mga church services, ay ito yung mga possible na mangyari, mag-grow tayo sa spiritual, and then yung faith natin ay mag-grow din. Maraming salamat po. Thank you po. Isang Dal City, nagtrabaho na kami. Amen. Yan, tama yun. Yung sinasabi ni Tom na dyan nagsisimula lahat yung ating pagkakaroon ng ministry. Pakikinig ng salita ng Diyos. Lahat Diyan nagsisimula lahat. Yan yung pundasyon talaga. Tingnan mo, nung tayo naligtas, tumanggap kay Kristo, nagsimula din tayo sa pakikinig. Diba? Nung tayo ay nabaptize, nagsimula din yan sa pakikinig. Nung tayo ngayon ay nagpasya na
magkaroon ng ministry, nagsimula lahat yan sa pakikinig. Nung tayo ay, yung unang attend natin sa bahay-sambahan, nagsimula din yan sa pakikinig. So nagsisimula lahat sa pakikinig. Kaya ang pinakamahalaga, huwag maputol yung pakikinig. Kasi pag naputol yung pakikinig, mapuputol na rin yung ating tuloy-tuloy na paglago natin sa Panginoon. Kagabi maganda yung pinuntahan namin na pamilya. Area nila, area ng ministers. Yung isang dinidisciple ni Brother Kelvin. Ganda. At nandun yung tatay, nandun yung nanay, nandun yung dalawang anak. Sabi nga ni Kelvin, pag nandoon siya, hindi niya makausap-usap yung isang anak. Pero kagabi nga parang ayaw lumabas. Pero tuloy-tuloy ko lang na nagsalita. Tama-tama naman yung kwarto niya nandoon sa malapit sa akin. Tama-tama, sabi ko nung mag-pray na kami, sabi ko, maganda lumabas ka dyan para mag-pray tayo. So, siguro, nakikinig siya nakikinig. So, yun yung naging puhunan niya na lumabas sa kwarto niya para tumanggap sa Panginoon. Ayun. So, nagsisimula lahat sa pakikinig. Paano anong maririnig ninyo? Ano ang gagawin nyo sa Panginoon kung hindi nakikinig? Kaya nga po pumunta sa simbahan, linggo ng umaga, linggo ng hapon, Wednesday, yung discipleship service natin, tuloy-tuloy dapat. Tapos may yung devotion natin na ganito. Tingnan nyo, kung wala kang mintis sa pakikinig, ay mas marami kang maririnig, mas marami kang matututunan, matatanggap na salita ng Diyos. At the more na marami kang salita ng Diyos na natanggap, doon magsisimula yung kagandahan ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya sabi ko doon sa anak niya, kasi doon sa nanay, kagabi, na pinuntahan namin. Sabi niya, sige pastor, pupunta kami sa linggo. So, at least may prospect na naman si Kelvin. Nakakatuwa, napakaganda. Nagsisimula lahat yan sa pakikinig. Tama yan sa yung narinig natin. Kaya kung hindi kayo consistent sa pakikinig, hindi rin kayo consistent sa Panginoon. Yan ang mangyayari dyan. Sige, pakinggan natin si Brother Dumark. Nandito siya sa, anong area to? Santo Rosario. Libatique family. Yan. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa pag-welcome ninyo kay Dumark sa inyong bahay. Kasama na rin natin yung mga taga-village. Parang nasa ulap na kayo. Malabo. Parang nasa alapaap na kayo. Malagay ko nasa first heaven na kayo. Sige, Dumark. Sige po, good morning po sir at good morning po sa lahat. At ngayon po ay dito po tayo sa area po ng Santo Rosario at sa isa pong disciple ko po dito sa pamilya ng Libatique family. At ngayon po ay nabutan ko naman po sila at yung tatay po niya ay madali pong umalis kasi may trabaho. Kaya ito pong nabutan ko yung asawa po at yung mga anak po nila. At isa po sa mga kapitbahay nila dito na disciple ko rin po ay nandito rin po, sir. Wow, amen. Amen. Sige po, sa ating pagpapatuloy ay gusto ko lang i-share sa mga ilang minuto po ay patungkol sa ating pag-usapin na commit to attend the church services. At ang gusto ko pong ibahagi dito ay isa sa mga magandang illustration ay yung ginagamit tayo ng Panginoon
para yung iba ay matuto sila na umatin sa simbahan. So, yun ang gusto kong i-share po ngayon, na maganda po talaga na bilang isang anak ng Diyos o Kristiyano ay kaugalian na po natin na tayo po ay mag-invite, no, ng mga ibang pamilya at yung mga tao na makarating sa simbahan, sapagkat napakahalaga po na mas masaya na ang paglilingkod ay tayo ay nag-i-invite, nagyayaya ng mga kaluluwa na madala natin sa Panginoon. At gusto ko po ditong basahin sa Book of Acts chapter 15 verse 36. At napaganda ko itong gusto kong ibahagi sa oras po na ito. Sabi ng Bible, "And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do." So ano po ang connection dito sa ating usapin? Ay ang nakita ko po dito ay yung paano maging consistent sa pagdi-disciple, pagdadala ng tao sa simbahan. Kasi hindi lang naman tayo ang umaattend sa church, ay kundi kasama din yung ating mga dinidisciple. Kaya sabi dito na sabi niya Paul kay Barnabas ay sila ay pupunta, magbi-visit sa syudad, doon sa mga nakarinig na ng salita ng Diyos, at yun nga ay ipa-follow up nila upang matuto na umatin sa simbahan. Parang ganito rin ang ginagawa natin, kaya pupunta po tayo sa mga area po natin para ang pamilya po na ito ay matuto din po silang mag-commit na umatin sa simbahan. Kaya isa sa mga napakagandang programa ng ating simbahan ay lahat tayo ay matutong mag-commit sa Panginoon, lalo na sa nung sinabi ni pastor nung nakaraan ay the word commitment is deliberately. Pag sinabi natin deliberately, you're doing, knowing, purpose, and into action. So pag sinabi natin na deliberately, ay talagang sasadyain mo talaga na pumunta sa simbahan. Hindi mo siya gagawing dahilan para iwasan yung mga trabaho, kundi ang pagpunta sa simbahan ay talagang sasadyain mo siya, no? Sasadyain mo talaga ang pagpunta sa simbahan. Kasi dito natin makikita kung gaano ba talaga tayo ka-committed na pumupunta sa simbahan. Kaya napaganda po na bilang isang anak ng Diyos ay yun din ang magandang halimbawa din sa pinupuntahan ko na lugar, na area. Hindi lang sa aking pamilya, kundi sa mga tinuturuan din dinidisciple sa area, na tuturuan po sila na matutong umaten sa simbahan. Kasi napakaliwanag naman, sabi ng Bible i-follow up natin sila, i-visit natin sila. So yun ang gagawin natin para sila ay matuto rin na mag-commit sa Panginoon. Matuto silang mag-commit na umaten sa simbahan. Kasi sabi ko nga, kung hindi sila maabot ng salita ng Diyos, hindi sila matutong, wala silang kusa na umaten sa simbahan. Kaya yun po ang tinuturo natin dito sa mga area, na sila ay magpatuloy. Hindi lang yung parang basta umattend lang pag may gusto. Hindi. Ang turo po namin dito sa area ay talagang maging consistent tayo na umattend sa simbahan. Kasi ang maririnig naman natin sa simbahan ay salita ng Diyos. At ang pinakamahalaga po dito, magkaroon tayo ng commitment na talagang totoo sa atin, totoo sa buhay natin, hindi burden. Yeah, commitment is not a burden, no? Kundi ang ginagawa natin dito, mga kapatid, ay commitment ay we are ministering other people, no? Nagmi-ministeryo tayo sa mga tao. Kaya yun ang lagi kong tinatatak sa aking isipan, na sa tuwing iniisip ko lagi ang pananambahan,
ay kailangan may madala ka sa simbahan. No, kailangan may madala ka rin sa simbahan kasi mahirap yung kung ikaw lang lagi naglilingkod ay wala ka namang nadadala sa simbahan. So parang parang naging ang buhay mo na lang yan ay burden na lang ang pag-aatin mo sa church. Hindi ka na nag-i-invite, hindi ka na nag-visit, hindi ka na nagpa-follow up. Kaya nakakalungkot pag ganun ang buhay natin. Kung tayo ay anak na po ng Diyos, matutunan po natin na mag-invite tayo, matuto tayong mag-involve sa ministry. So yun ang kailangan natin para ang ating paglilingkod sa Panginoon, yung kasiyahan natin na maglilingkod, umatin sa simbahan, ay nandun yung kasiyahan. At makikita mo yung dinidisciple mo na lumalago din po sila, katulad mo na rin, ay yun ang masayang paglilingkod. Kaya makita ko po dito ay magkaroon talaga tayo ng commitment sa Panginoon. No? Seryosuhin talaga natin, sasadyain talaga natin ang pagpunta sa simbahan. Kaya sabi ko nga dito ay sa kanila, like sa Bible study namin dito, ay wag nating kalimutan ang salita ng Diyos. Dapat pangunahin lagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yung trabaho natin, yung mga ginagawa natin ay secondary lang po yan. Kasi saan naman ang galing ating kalakasan kundi sa Panginoon naman. Kaya matutunan natin na talagang unahin ang Panginoon sa buhay natin. Especially lalo na pag mga sa linggo ay matutunan natin na umattend hanggang maghapon sa pananambahan natin. So yun ang matutunan natin na umattend lagi sa simbahan. Hindi yung umattend tayo na parang wala lang. Kaya ang natutunan ko po dito sa umagang ito ay mas lalo pang lalawak ang ating kaisipan patungkol sa ating pinag-uusapan. Kasi hindi naman ito ma-apply natin kung wala tayong naririnig. Kaya salamat na meron tayong pastor na talagang ini-encourage tayo na lagi wag nating pabayaan ang ating pananambahan. No, so yun ang kailangan natin. At ngayon nga lang sa biyahe ko kanina gusto ko lang i-share po diyan sa BGH may nadisgrasya na naman madaling araw pa. Bunggo. Kaya grabe. At least malapit sa ospital. Yun nga sir Grabe pag ikot ko pambira may nadisgrasya pa. Grabe madaling araw pa. Ay disgrasya na agad. Kaya salamat Motor? Oh sir, motor sir. Wow. Kaya grabe. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Dito nga itong pamilya na ito nung si ma'am yung nanay po dito kakamatay lang po ng anak nila, nabangga din sa motor. Yung pinuntahan namin nung nakaraan, bata pa 20 years old, pero sabi ko nga ay bakit siya ganun? Sabi ko nga ay lagi ko namang niyayaya sa simbahan, pero talagang yung mga kaibigan niya ay mga walang Diyos talaga, napalibutan siya ng mga kaibigan na walang Diyos, kaya nadala sa inuman, nadala sa barkada, kaya ayun, nadisgrasya. Kaya yun ang sabi ko dito sa mga mga kapatid niya na piliin niyo yung mga maging kaibigan ninyo. Yung wag yung katulad example yung anak niyo tingnan yung mga nakapalibot sa kanya, walang mga Diyos, napahamak talaga siya. Dinala sa kapahamakan. Kaya ngayon, laking encouragement sa pamilya. Sabi ko sa kanila na piliin yung maging kaibigan nyo, yung may salita ng Diyos. Dadalhin kayo sa safe, dadalhin kayo sa maayos na kalagayan. Lalong-lalo na kung mananatili kayo sa simbahan, mas lalong safe kayo. Kaya yun po ang lagi kong sinasabi dito, sir. Kaya yun lang po at I hope may natutunan po tayo sa umagang ito. Amen. Totoo yun. Kaya pasalamat tayo na meron tayong ganito para ang magiging pangunahin sa atin lagi ay ang Diyos lagi, ang salita ng Diyos. Hindi dapat ito pangalawa, kundi pangunahin lagi ito. Saan kaninong bayan na Bride sa inyo?
Ay, sir, so dito sa bahay ni Sir Buddy. Yung mansion niya rito, sir. Sige, sige. Parang ginising nyo ba mga magulang, yung mga anak ninyo? Dapat gisingin yung mga anak ninyo para huwag kayo matakot na gisingin sila. Para may naririnig sila. Oo. Kasi nakikita ko, napapansin ko rin kayo lang ang umaattend dyan. Sayang naman, pinupuntahan na kayo dyan. Tapos mga tatay, mga nanay lang naman ang umaattend. Hindi nyo naman ginadala ang mga anak ninyo. So, palagay ko, wala na akong kasalanan dyan pag napahamak ang mga anak ninyo. O, tinan nyo naman. Hindi tayo dapat pag naniniwala tayo na maganda ang narinig natin, bakit hindi natin iparinig din sa kanila? Oh, di ba? Oh, kaya kayo nandiyan, kayo mga magulang, nanay, tatay, kasi naniniwala tayo na maganda yung narinig natin. Ngayon, kung naniniwala talaga at kumbinsido tayo na tama ang narinig natin at pinakamaganda yung narinig natin, bakit ayaw niyong gisingin ang mga anak ninyo? Oh, di ba? So, yan ang punto ko yan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong sasabihin niyo pupunta sa trabaho. Alin ba maganda? Yung may narinig muna bago pumunta ng trabaho o walang narinig. O, di ba? Wala namang klase ngayon. O, Sabado naman ngayon. O, hindi naman sila pupunta ng eskwelahan. So, gisingin nyo. Dalhin nyo dyan kung naniniwala kayo na pinakamaganda yung naririnig ninyo. Liba lang kung hindi. Baka nandiyan lang kayo, compliance lang, wala ring kwenta yan. Oo. Sinasabi ko sa inyo. Ako, yung mga anak ko, kasama ko dito. Kasi naniniwala ako na pinakamaganda yung naririnig ko, yung pinag-uusapan natin. Si Belte nga, ilang beses ko siyang ginising kanina, pabangunin. Ganun din si Negong. Ito mga to, pag hindi natin talaga hihilain sa tama, hihilain sila sa mali. Maniwala kayo. Ulitin ko yung sinabi ko, kung hindi natin hihilain sa Panginoon, hihilain sila ng dyablo. Kaya ito nga, dito na nga lang nakatira, hinihila pa ng dyablo. Walain mo yan. Kayo, kung hindi kayo naniniwala sa paniniwala ko, nasa sa inyo yan. Sige, Brother Braiga. Okay, good morning po sa ating lahat. At dito kami sa village po at kasama ko yung mga ibang karamihan mga tatay din dito. At may mga young people ba dyan, mga bata? Meron, sir. Sige. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. At napakaganda po yung ating tinatalakay patungkol po sa ating tema is no other than to commit to attend church services. Ito yung napakalaga po sa bawat sa atin. Kagutan tayo nga kung natin Ilocano agsimba. No, hanta yung mayaw awan. So, I will just give a reason, a strong reason why we commit to attend church services. Tayo kanda tayo na po Diyos ti nanay nga pigsa. So, dati nga rason kat ipayan na iti panang napigsang rason tayo. Tapno, dati rason tayo, no? Apay nga mapantay yung simbahan. Tayo lang papan yung simbahan nga agdangdang, agtugtungaw. Hindi kat dati rason. No, apay nga, mapapantay yung simbahan. Let me just read dito sa Psalms 102. Yan sa Bible niyo. Psalms 122. Psalms 22. Natitimay sa nga rason nga kuna ni David. No, apay nga masapon nga mapantay yung simbahan. Psalms 22 and verse number 22. Yang piang, una dati ko.
Sabi mo sa baka may gustong tumaya dyan. Baka mananalo na yun. Oo. I-combo nyo na lang, combo. Kasi sabi kay Brad Rolly, baka ano na yan. 10 million na yan. 10 million. Di ba? I-kuha natin, i-share natin kay Brad Johnny, sir. Baka tatama. Joke lang, Brad Johnny. Baka nanonood siya eh. Okay, verse 22. I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation will I praise thee. Titimay sang ako na ni David. May ako na nang I will declare. No, kahit nasa one, i-declare tayo, ipakita tayo. Ipakita tayo. Kani Apo Diyos, katisunan, madaydayaw. Nakita na ni David ito, brethren. So kayo nakasawan, agkukuyog tayo. Lahat po tayo bilang isang anak ng Diyos, bilang miyembro ng simbahan. Sabi rito, in the midst of the congregation, I will praise thee. So ijay tayo simbahan nga, agdaydayaw kinapo Diyos. So first point, ano ang tayong magbayag? It is a way of showing our love for God. Dito natin ipinapakita yung pagmamahal natin sa Panginoon. Just like David. Yati ko na, I will declare. Once siya in-declare gamin nga, ayatam ni Apo Diyos, awan sa baling nga, birukag, no nga jay, sasaon ni Apo Diyos, agdangag, sasaon ni Apo Diyos. Itetikait na kasaon ni David. At wala na to, I will praise thee. Sa bali yan ay ko, hanga agduma yan ay sikakat mamati lang ginapo Diyos. Sa bali yan ay agdaydayaw ka kan agpipraise ka kini Apo Diyos. So going to church is a tangible expression of our love to God. No, awatan tayo tangible nga takat na idumduma. Dayan ko na tayong firmness. Dayan ko na tayong pudpud no nga panagayat tayo. Panangipakita tayo, iti panagayat tayo kina Apo Diyos. It is where we gather together to publicly. Antayo man nagpaspasikat nga mapandisimbahan ngam natati pang expression tayo. Nusan natati rik na tayo nga mangipakita nga ayatan tayo ni Apo Diyos. That is how to show our faith and trust in God. So may pakita tayo, pamati tayo kina Apo Diyos. The church is also where we can praise and thank and honor God. So anyati usar ayati kwa ti simbahan. When we say church, simbahan kuna tayo kat ti panag-awat tayo kat the church building. But it is the people. Datayo matlang ti magbubo iti simbahan. Datayo yung agtiptipon, datayo yung gather together. Kuna na yung Biblia, and that is the church. Kat dito tayo nagpapalakasan, dito tayo nagpupuri, nagpapasalamat, at nagbibigay-pugay to honor God. So magiging tayo kat napaka-importante yan ay simbahan. Of course, importante mat the church building. Isang nga dati project tayo, dati commitment tayo. Nya iti pagtitipunan tayo ngayon, no? Awan ti church building tayo. Awan ti lote nga pag-fellowshipan tayo. So na importante nga dito nga banag kat diyan nga maawatan tayo nga ti simbahan. Is the people. Datayong fellowship, datayong agiinadal, datayong agdengag iti sa ni Apo Diyos, datayong agdaydayaw kanya na kat agkukuyog tayo nga kang kanayon. Kat we gathering of the church is actually to bring service to God. Ito si may ipakpakita, iti serbisyo tayo kina Apo Diyos. Once nga pandayo yung simbahan, of course, the church building, simbahan nga impain ni Apo Diyos kada tayo, nga iso ti pillar in ground of truth, sabi ng Bible. Ijay tayo mga kinapudno, iti sasaon ni Apo Diyos through our beloved pastor. Nga iso ti mangiwan, waragawag, iti sasaon ni Apo Diyos kada tayo. Iso ti mangpakpakan kada tayo spiritually. So, that is actually bring service to God.
as a blessing to him. Kat amo tayo kading ni Apo Diyos kat naragsak nga makita na dagiti anak na nga agkukuyog da nga agdaydayaw jay bahay jay balay nga pagsambaan tayo. So hanta yung liplipatan nga kanayon nito. Because the Lord deserves to be honored. So deserve ka din ni Apo Diyos nga madayaw kan maikan iti panagdaydayaw iti anak na. Of course, God deserved with service and devotion. So kailangan ni Apo Diyos nga makita na dagiti kabilang tayo am amin. Nga agdaydayaw kina Apo Diyos kas anak ni Apo Diyos. Kuna ni David manan Psalms 134 verse 2, lift up your hands in the sanctuary. The sanctuary that is yung tinatawag noon na templo, and bless the Lord. So we have to bless the Lord and our life. Kapag masapon na bendisyonan ni Apo Diyos, itibiyag tayo. Because we are servant of God. Datayo kat anak ni Apo Diyos. Kailangan tayong agdayaw kanya na. Kunang aron ni Apo Diyos, ay kuna ni David, lift up your hands in the sanctuary. So makita yun, nagita agdayaw ka. Magamat minsan ka, hantayo man nga maaramid ka may ipakpakita. Nagiti agdayaw ka, apay nga ingat nga ito, nagiti imina. They lift up their hands to praise God, to honor God. Natati kayat na nga sa uwan. Kat na nagsaya ko na yung dahito iti wagas, it is a way of showing our love for God. May pakitam lang, ayatan nam ni Apo Diyos. Kas iti pamilya tayo. Iti village, iti pamilya. Bawat pamilya. Kat no, may isang miyembro ti pamilya, kat awan ti panagayat na, iti dadakkel na, nasan ti parents na, kat nga nasaya at magyag. Agsakit ti panonod, iti parents. Makita na nga, nagiti anak na katawan ti panagayat na kanyada. The same thing with us, iti ni kinaapo Diyos. Naawan ti may pakita tayo, nga panagayat tayo kinaapo Diyos. Katanya ngay, kanya matirik na ni Apo Diyos kada tayo, nga anak na. Katinit mo ni Apo Diyos. So we need to show our love for God. Ipakita tayo, yung panagayat tayo kanya. Kuna natin, Revelation 4:11. Revelation 4:11, thou art worthy, O Lord, to receive glory. God is worthy to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. So, masapul ka din, agdayaw tayo ni Apo Diyos. Ikuna na ti Revelation. Yati kuna na, thou art worthy. Karapat dapat ni Apo Diyos nga dayawan tayo. Kaipayan dagiti gloria kanya na honor and power. Apay ngay, kung na ti Biblia, for thou hast created all things. Kasama tayo enjoy nga, create ni Apo Diyos. Datayo kat the creation ni Apo Diyos. Kat amin nga banag kat ni Apo Diyos. So all things, kung na ti Biblia, and for thy pleasure, they are and were created. Anyang iti nakakuan na amin yung banag, ibiyag tayo. Kabilang, itibagi tayo, tibiyag tayo. Amin gat nagapukin ni Apo Diyos. So, we ought, it is a way of showing our love for God. It is also, nga masapol nga agdayaw tayo kina Apo Diyos. Masapol nga may pakita tayo, yung panagayat tayo kina Apo Diyos. And then secondly, it builds us up spiritually. Anya nga itinabibuild ka na tayo. Spiritual nga biyag tayo. Moment nga may ibagang gigyang ka lang yung balay mo, kat umigpig sa yung pamatim. So we need the church. Masapul tayo, iti ko na tayo nga brethren. Sandali. Si Dumark, di raw niya naintindihan sinasabi mo. Baka nakalimutan mo, may mga Bisaya dito. Ayaw nga. Tagalog lang muna, Tagalog kasi may nag-comment, hindi raw naunawan ng iba. Ilocano. Di bali, para mag-aral sila ng Ilocano, sir.
Kaya gusto nang mag-back out to Domar kay mo gusto nang umuwi eh. Baka uuwi ng Mindanao siya eh. Nagkasala pa ako. Ay, sorry. Okay, so it builds us spiritually. Listening and understanding the Word of God. Ay niya, tipakad ng saan tayo nakakarinig ng salita ng Diyos na nag-build yung spiritual na buhay po natin para tayo po ay lalong sumigla, lalo tayong lumakas. Ay wala nang iba kundi yung pagpunta natin sa simbahan, to the church building, sa ibinigay sa atin na bahay-sambahan. Sabi nga, that's the pillar and ground of truth. At doon tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. At anuman, of course, hindi natin maiiwasan. Darating at darating yung mga pagsubok sa ating buhay. Hindi natin maiiwasan yan. Hindi tayo exempted sa sakit, sa disgrasya, na kagaya ni Brad David. Maiwasan mo ba yan? Hindi natin maiwasan yan. Sabihin man na yan, nag-iingat tayo palagi, pero hindi tayo exempted sa ganyang pangyayari. Challenges and trials of life comes. Kahit nangasawan, ay ibig sabihin, ay darating at darating sa buhay po natin. So napakalaga na tayo po ay ma-build natin yung ating spiritual na buhay. Kahit nangasawan, o ibig sabihin ay palakasin po natin yung ating spiritual. Pag dumarating yung ganang sakuna sa ating buhay, yung challenges, yung trials, ay meron tayong kalakasan na haharap. To face and overcome these challenges. Paano mo ma-overcome yung challenges? Mahina ka spiritually. Mahina ka pa physically. So ano ang panglaban natin? Ay papalakpak diyan si Satanas. Nagdama si Satanas sa ating buhay pag wala tayong lakas spiritual. Sabi niyang Ephesians, sabi ni Paul, Ephesians chapter 6, punta natin. Dito ako magtatapos. Ephesians chapter 6. Pagamat ito ay pamilyar naman sa atin. Sa atin na palagi nating nababasa. Chapter 6 and verse number 10. Bisa natin, verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. So ano yung instruction nito? Through Apostle Paul, sabi niya rito, be strong in the Lord. Maging matibay tayo. So kasama yung pagpapalakas natin, yung spiritual na buhay po natin. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon and His might. So ano yung verse 11? Put on the whole armor of God. Ano yung mga kabilang dyan sa armor ng Panginoon? Napakarami yan na kailangan po natin. Kailangan natin ng Bible reading, kailangan natin ng preaching, kailangan natin ng devotion katulad nito. Kailangan natin ng doctrine para tayo po ay hindi matangay ng kamunduhan. That is the armor of God, that ye be able to stand against the wiles of the devil. Tandaan po natin, ang diablo ay matalino. Sabi ng Biblia, he is subtle. Subtle. Sabi ng Biblia. Sabi sa Bisaya, subtil. Sa Ilocano naman, sutil. So tandaan po natin, ang diablo ay magaling magpaikot-ikot sa isip ng tao. Kaya nga pag hindi tayo matibay spiritually, madali tayong paikutin. Kung saan-saan tayo pinapaikot, sa area man, baging sa bahay natin. Hindi kung sa bahay ka nakatira, kung ano-anong iniisip natin pag wala tayong salita ng Diyos. Or we wrestle not against flesh and blood, against principalities, against power, against the rulers of darkness, that is Satan, of this world. So tandaan po natin, meron tayong kaaway. Sabi nga ng ating pastor palagi, every day is a battle. There is war. Kaya mag-aral tayong lumaban. Huwag tayong talunan, huwag tayong matakot against spiritual wickedness in the high places. Pag wicked kasi tayo, ay madali tayong tangayin. Madali tayong paikot-ikutin ng diablo. So, pagbabasahin nyo yan, kailangan po natin, ano yung binanggit dito? Above all, taking the shield of faith, wherein we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Shield of faith. Ano yung shield po natin? Ay palagi, wala nang iba kundi salita ng Diyos.
Kailangan po natin ng shield natin, yung helmet of salvation. Panghawakan po natin yung kaligtasan natin. Isipin natin palagi na mayroong Diyos na nagligtas sa atin sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Then praying always. Nagkarkararag ka kay kapsat. Numaraing ka, nagkararag ka kay, numangang ka. Ay may Bisaya. Kumain ka, pagkaon ka. Hindi ka marunong magpasalamat. Kaon ka ng kaon. Hindi ka marunong magpasalamat sa mga blessing na binibigay ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Pastor, maliit man yan o malaki, kailangan nating magpasalamat sa Panginoon. Dahil yan, bigay ng Diyos sa atin. Praying always with prayer and supplication in the Spirit. I-consider natin yung Holy Spirit na nakatira sa atin. O minsan, hindi natin pinipansin. Ini-snub natin yung banal na Espiritu na nakatira sa atin. Ano ang sinusunod natin? Yung Espiritu natin, yung bad Spirit natin. Ay talagang dadalhin tayo sa hindi maayos na kaisipan. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. We are the saints of God. Tayo po yung mga santo ng Panginoon. We are the living saint. So, kailangan po natin makinig para lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo. So, let's focus sa ating paglilingkod sa Panginoon. Church must wear our strong spiritual armor at maging tayo mismo. Ay, isuot natin yung armor na binibigay ng Diyos sa atin. At napakalaga na tayo po ay maging matibay, matatag. Kaya huwag nating kaniligtaan yung mga mensahe na ating naririnig. Ilagay natin sa ating puso't isipan, sabi ng Biblia, iukit po natin. Okay, so I hope na meron tayong gawaan. At tandaan po natin, ang Panginoon ay nasa kalagitnaan palagi ng kongregasyon. Every time na tayo po ay nagtitipon, 3 man, 2 yan. Hindi lalo na sa pag nasa simbahan po tayo, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Okay, good morning and God bless po sa bawat isa. Matawag na si Yan. Para may nagsasayawan na. So, saan yung nagsasayawan na yan? Pagkano patayin niyo sa cellphone niyo para. Ayan. Cellphone kasi ni Joyce to, sir. Ay, bakit na nag-google? Si Brother Rudy nag-google sa devotion natin Sige, tuloy-tuloy tayo kasi ilang minutos na lang. 10 minutes na lang. Sandali lang ito. Sabi ng Bible sa 1 Timothy 3:15, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Maganda itong tatalakayin din natin, katulad ng mga naunang narinig natin. Napakaganda yung mga yon. So, ang puhunan talaga ay pakikinig. Kaya napakalaga yung pagpunta natin sa paisambahan para makinig tayo. So, makita niyo dito, sabi ni Paul kay Timothy, "If I tarry long," tumagal man ako, sabi niya, "that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself." So, lilinawin natin yung salitang behave thyself. Now, kung ating uunawain ayon sa Biblia, yung mga katotohanan na yan, na ito'y bilin na Apostol Pablo kay Timothy, ano sabi niya? "Know how thou oughtest to behave thyself." Saan mangyayari yon? In the house of God. Ano yung house of God? The church of the living God. Tandaan nyo yan yung simbahan ng buhay na Diyos, hindi yan patay na Diyos. So ano yung simbahan ng buhay na Diyos? The pillar and ground of the truth. Yan yung haligi at pundasyon ng katotohanan. Tandaan nyo yan. Alin yon? Sino yon? The church of the living God. Okay? So, makikita nyo dito, sabi ng Bible, "Know how thou oughtest to behave thyself in the house of God." So, mahalaga yan
na meron nangyayari at dapat mangyari sa house of God. Pero unawain natin na maigi yung salitang behave thyself. Two words yan na pinagsama para at ating kunin yung yung ibig sabihin niyan. So pag sinabi natin behave thyself, it means ang ini-implicate tong word na ito is to busy, to get busy. To get busy. It means to engage in action. When you're getting busy, it means you engage in action. You are occupied. Ibig sabihin, abala ka, may ginagawa ka, merong nakatira, merong occupado yan. Sabi nga natin, occupied, ibig sabihin, merong, in other words, mga kapatid, ay may kasunduan na nangyayari. Yan. Kaya nga pinag-uusapan natin is to have a commitment or to be committed or to commit to attend our church services. So pag sinabi nating behave thyself, it means to busy, to engage in action. Yan. So ibig sabihin, makikita natin dito na ang simbahan dapat ay naka-engage into action. Okay? Ibig sabihin, abala tayo, occupado tayo. Ano ang dapat naka-occupied sa atin? It must be the Word of God. It must be, we must get busy in serving God. May dalawa yan. Okay? Na dapat nating maunawaan. Number one, every members should engage in the ministry. Every members must engage or should be engaged in the ministry. Pangalawa, every members, we must be the pillar and ground of the truth. Yan, bawat miyembro, dapat tayo yung haligi at pundasyon ng katotohanan. Bawat miyembro, dapat tayo yung laging busy sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Maalala nyo, merong isang parable ng Panginoon. In Luke 19, verse number 13, sabi ng Bible diyan, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds. Tinawag niya yung 10 servants niya at binigyan niya sila ng tig-tig-isang pound. At ang sabi niya sa kanila, and he said unto them, occupy till I come. It means to busy oneself. To busy oneself. It means to trade. To trade. Alam mo, sa mundong ito, nakikipag-trade tayo Nakikipagkalakalan tayo. Kaya lang, ang pinakamaganda na dapat anong klaseng kalakalan na ating ini-engage, it must be the ministry. Yan dapat ang kalakalan na kung saan tayo engage. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos Diyan tayo dapat busy. Diyan dapat tayo occupado. Di ba? Kasi tinan nyo ito if you are occupied by worldliness, you are also engaged by worldliness. Di ba? Nakuha niyo ba yon? Kung occupado ka ng kamunduhan, siyempre, may i-engage ka rin sa kamunduhan. Di ba? But if you are occupied by godliness in the ministry, you are also engaged in the ministry. Di ba? Saan ka abala? Saan ka ginagamit? Siyempre, kung saan ka nakipagkasundo.
The word engage means kasunduan. O, tandaan niyo, huwag niyong kakalimutan. Commitment is an agreement. Diba? And agreement, every agreement has always the trust issue. Tandaan niyo, huwag niyong kakalimutan. O, sabi nga natin sabi ko nga sa inyo if you are committed, you always must be in action. Oh, that's why if you are busy, kung busy ka sa isang bagay, you are engaged in action, di ba? Oh, busy ka sa trabaho mo, busy ka sa pag-iinom ng alak, busy ka sa bisyo mo, busy ka sa pasugalan. Tinan mo kahapon, pinag-pray namin yung restaurant nila Sister Carol, doon kami nila Sister Vicky. Yung restaurant pala na yon, yung pinalitan nila, hindi nakabayad ng 3 buwan. 3 buwan, hindi nakabayad ng 3 buwan. Bakit? Sabi nung may-ari doon sa building na yon, kasi na-engage sa sugal. Yan. No, na-engage sa sugal. Nag-busy na sa sugal, siman pa yung asawa. So, napabayaan sa madaling sabi. Bakit? Kasi iba na yung engagement na pinasok. Iba na yung pinagkakabisihan niya. Pasugalan na. Salit na doon siya sa kanyang restaurant. So, ano ngayon nangyari? Napabayaan niya yung kanyang restaurant. So, bumagsak ngayon. Bakit? Kasi iba na yung kasunduan niya. Sugalan na . Ganun din tayo, mga kapatid. Paano tayo mai-engage sa ministry, sa gawain ng Panginoon, kung ang naka-occupied sa atin is worldliness? Di ba? So saan ka ngayon saan ka ngayon magiging busy? Di sa kamunduan din. Kaya tinan nyo. Tinan nyo makinig kayo mga nakikinig ngayon. Bakit hindi kayo ma-engage sa ministry? Ibig sabihin, bakit hindi kayo makapag-commit sa ministry? Alam nyo bakit? Sapagkat kayo ay may ibang commitment. Baguhin ko yung term ko. Bakit hindi kayo makapag-commit sa Diyos? Bakit? Kasi meron kayong ibang kasunduan na Diyos. Yan ang totoo niyan. Kasi dalawa lang naman ang Diyos ng sanlibutan ito. Which, kung tutuusin, isa lang. Sino yung Diyos na isa? Na Diyos-Diyosan? Satanas. Pero sino yung totoong Diyos? Yung Diyos natin na pinag-uusapan natin. Ang tanong ko ngayon, bakit hindi kayo makagawa-gawa ng commitment ninyo to engage in the ministry? Kasi meron kayong ibang kasunduan. Bakit hindi kayo nagiging busy sa gawain ng Panginoon? Kasi meron kayong ibang pinagkakabisihan. Yan ang totoo niyan. So, ang tanong ngayon, sino at ano ngayon ang naka-occupy o naka-occupied sa inyo? Di ba? So, kung saan kayo busy, yun ang doon kayo naka-engage in action. Di ba? Kaya makita nyo, hirap na hirap kayong umattend sa simbahan ng umaga. Hirap na hirap kayong umattend ng hapon. Hirap na hirap kayong umattend ng Wednesday. Hirap na hirap kayong sumama sa soul winning, Bible study, visitation. Ang nakakalungkot, diyan nga sa village. Diyan na. Tuloy-tuloy ang Bible study diyan. Pero, ang nakakalungkot, ang lalapit na ng mga bahay nyo diyan. Dinalangan na diyan yung Bible study. Pero yung iba, hindi pa magawang umattend. Mario Joseph. Kita nyo? Alam nyo kung bakit? Hirap na hirap kayong umattend. Nandyan na yung Bible study kasi occupied kayo ng hindi naman sa Diyos na pinag-uusapan natin. Tanggapin nyo hindi, pero dapat makita nyo yon. Na merong ibang naka-engage kayo. Hindi talaga yung totoong Diyos natin. Merong ibang naka-occupied sa inyo.
na hindi naman salita ng Diyos. So, kanino kayo ngayon busy, naka-engage in action, hindi sa Diyos na totoo? That's your problem now. Yan ngayon yung problema ninyo. Oh. Nakikita niyo ba yung sinasabi ko? Meron kayong ibang ka-engage. Oh. Occupado kayo ng hindi patungkol sa Diyos. Hindi salita ng Diyos. Kasi kung occupied kayo ng Diyos, salita ng Diyos, busy kayo sa gawain ng Diyos. But the fact that you are not busy, engaged in action in the ministry, it means kayo ay occupado ng hindi sa Diyos na totoo. Oh. Sana makita niyo yon, yung sarili ninyo. Kasi madali lang naman eh. Pupunta ka sa simbahan, kung muupo ka lang naman doon. Hindi ka naman maghahalo ng semento doon. Hindi ka naman magko-construction doon. Hindi ka naman magpupukpok ng martilyo doon. Hindi ka naman magbubuhat ng mabibigat. Oh, di ba? Mauupo ka lang doon. Oh. Lalagyan ng salita ng Diyos yung puso mo, yung isip mo, para hindi occupado ng mundo, magiging occupado ng mundo. Di ba? Pero bakit hirap na hirap yung gawin yan? Nandyan na yung Bible study. Oh, pupuntahan na yung bahay ninyo. Pero bakit hirap nyo pang gawin? Na makinig at pumunta at makinig. Alam nyo bakit? Because you are engaged in action in other persona. Oh. Not the person of God. Kasi kung persona, occupado kayo ng persona ng Diyos, nandito tayo sa gawain ng Panginoon palagi. Busy tayo sa gawain ng Diyos palagi. Oh, ngayon, putulin na natin dito. Palagay ko, dama naman na tayo. Oh, nakuha nyo na yung punto. Oh, ngayon, mga kapatid, are you occupied by God? Sige nga. Oh, occupado ba kayo ng Diyos? May nakatira ba sa inyo na Diyos? May nakalagay ba yan dyan na salita ng Diyos? Oh. Abala ba kayo sa gawain ng Panginoon? May kasunduan ba kayo sa Diyos? Kung hindi, ibig sabihin, meron kayong ibang kasunduan. Tanong ko, sino yon? Oh, si Kristo ba? Holy Spirit ba? Yung Diyos Ama ba? Yung Diyos ba ng Bible natin? Oh, sige, magkakaalaman tayo mamaya kung nandun kayo sa discipleship service natin. The fact na wala kayo, ibig sabihin, meron kayong ibang kasunduan. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo nung Bible study natin nung Thursday, huwag tayong tamad sa Panginoon. Oo. Tandaan nyo yan. Ayaw ng Diyos ang tamad. Kayo nga, ayaw nyo ng tamad sa bahay ninyo eh. Oo. So I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Napakaganda yan. So let us allow the Word of God, allow our hearts, our minds, our lives, mga kapatid, yung oras natin to be occupied by God, by the Word of God. Or else, alam nyo na kung saan kayo busy. Oo. Okay, so muli, magandang umaga sa ating lahat. Lumagpas na tayo ng 6 minutes. Pero alam ko na hindi tayo hindi kawalan ang oras na ginugol natin dito sapagkat Diyos at salita ng Diyos ang ating pundasyon bakit tayo nagsasama-sama tuwing umaga at lalo na maging sa umagang ito. So, sino yung mga nandito? Yan, maganda ka sana kung kayo mga nandito sa sa Facebook, nagko-comment kayo para alam din natin na nakikinig kayo. Oo. So, kasama natin sila ito lang yung nandito pasensya na kayo. Kasama natin sila Sister Rolin, Sister Heidi, sila Sir Ariel, Sister Nilda, Sister Virgie Arong, ayan, Sister Vicky. So, pasensya na kayo kasi yun lang yun nandun dyan. Oo.
Yan, okay. Wala eh. Kunti lang yung ano eh. Kunti lang yung nag-appear dito. So, sa lahat ng mga nakinig sa Facebook, thank you sa inyo. Ganon din sa Google Meet natin. Tanungin natin sandali. Sandali lang naman. Ito si Sister Emilia. Ito si Sister Emilia talagang ano eh. Anong natutunan natin, Sister Emilia? Sandali lang. Para marinig din natin. Good morning sa ating lahat. Siyempre, gusto ko yung sa Panginoon para Amen. hindi tayo maligaw. At sa pakikinig dito din ako nagumpisa. So, kung hindi ako nakinig, siguro wala ako dito sa kinalalagyan ko. Amen. Saka hindi rin ako nag-aral ng Bible School. Wow. So, yun lang po, Pastor. Amen. Thank you, thank you. Tuloy-tuloy lang tayo. Radam, baka may hindi naman pwedeng sabihin na last words. Delikado yun. Oo. Sige. Sasabihin pa kayo para mag-pray na tayo. Thank you, Brother David. John Michael, thank you. Bakit hindi mo, John Michael, sandali Brother Tama. Dapat pinapakita mo yung kasama mo yan. Nasaan yung kasama mo? Parang may mahabang buhok dyan na kasama mo kanina eh. Nasaan yung mga mahabang buhok? Wala po. Ay, wala. Parang may nakita ko may mahabang buhok dyan eh. No. Ayun lang po, muro ko. Sige, sige. Sige, Brother Dumart, may sabihin ka ba? David, patuloy natin panalangin. Sige, Dumart. Salamat sa mga napakinggan natin. At least kahit yung mga kapatid dito sa Camp 7 ay clear yung mensahe. Thank you. Amen. Kasi nakikita ko si Julian, hindi na rin nag-attend ng Wednesday. Hindi na rin nag-attend ng hapon. Nagkaasawa lang, nanganak lang, hindi na rin nag-attend. Dapat hindi gano'n. Huwag natin kakalimutan kung anong pundasyon natin. Sa mga lahat na nakikinig, huwag niyong kakalimutan kung anong pundasyon natin. Yan na yan. Huwag nang baguhin. Huwag kayong papayag na baguhin kayo ng mundo. Let's change the world. Let us not allow the world to change us. Okay? Hindi maganda yon, hindi tama yon. Katulad yung sinasabi ni kahapon na sige, sisikapin ko na no, hindi. Kung hindi ka papayagan ng trabaho mo na umattend ng linggo, maghanap pa ng ibang trabaho. Maraming trabaho. Tayo gugutumin ng Diyos. Hindi tayo sasang-ayon sa kamunduhan. Yan ang paninindigan natin. Manindigan tayo hanggang kamatayan. Sa ganyang paninindigan. Okay, sige. Pray ka na, Brother Tom. Thank you, John Michael. That's great. Lord God, we thank you so much sa kabutihan niyo po at successful yung aming family devotion. Salamat sa bawat pamilya na nakinig noon. Pagyamanin niyo po ang mga nailatag na prinsipyo ngayon umaga at Lord, pamuhay po namin. Salamat po kay Pastor at sa bawat kapatid na humayo para abutin yung mga ibang kapatid pa noon. At bless niyo po ang maghapon. Maging ang service po mamaya. Patawad, Lord, sa kasalanan nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you sa lahat. Thank you. God bless you all and love you all. And let's get busy. Let's get engaged in the ministry. Salamat po. Salamat sa lahat. Thank you. Ingat tayo. Ingat tayo. Sir Emilia, matulog ka na. Madam kasi nagluluto daw.
God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God, but all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.